Hey guys! This is Paula and welcome back to my channel. Gusto mo bang magsimula maging virtual assistant this 2025? Well, today, pag-uusapan natin yung mga essential equipments na kakailanganin mo para maging isang virtual assistant ka. Now, from the right laptop to your headphones, hanggang dun sa mga tips kung paano ka magsisetup ng workspace mo para mas maging productive ka. And of course, may mga helpful tips din ako na i-share in the long run. Kaya kung gusto mong matutunan lahat ng mga kailangan mong malaman para makapagsimula ka as a virtual assistant, just keep watching. And don't forget to hit the like button, subscribe, and the bell button below this video. Let's start! Let's start with the most important thing, your computer. Siyempre, kailangan mo ng computer. Well, pwede ka naman gumamit either laptop or desktop, depende yan sa preference mo. And of course, sa budget mo. Pero ang pinaka-importante dyan, kaya niyang sabayan yung mga tools and applications na gagamitin mo as a virtual assistant. Yun talaga yung pinaka-importante. And ang minimum specs na kailangan is, number 1, yung processor. It should be at least Intel Core i3 or AMD Ryzen 3. Pero of course, kung may extra budget ka, go for i5 na o kaya yung Ryzen 5 or pataas para mas mabilis yung takbo ng laptop, lalo na kapag maraming apps na sabay-sabay, hindi siya maglalag. Number 2, kailangan yung laptop mo is may 80 gram at least. That's the minimum. Wag na wag kang kukuha ng 4 gram. Lalo na kapag gumamit ka ng iba't ibang applications like Zoom, CRM, or EMR mo, at iba pa, babagal yan kapag less than 8 gram. So, kailangan at least minimum mo 8 gram. And then sa storage naman, ang advice ko, based sa experience ko, kasi ang binili kong laptop before is without SSD. HDD lang siya. Pina-upgrade ko pa siya, pinalagyan ko pa siya ng SSD ulit dun kung saan ako bumili before. Ang advice ko ngayon sa inyo is, mas maganda kung may SSD yung laptop na bibili nyo. Instead of yung HDD lang or instead of HDD itself. The reason is kasi mas mabilis siya mag-boot, mabilis mag-open ng files, o kaya yung mga applications mo, mabilis mag-open. Yung SSD, kahit yung 256 GB, pwede na yun. Basta SSD talaga. So, kung desktop naman yung bibilin mo, mas flexible din siya kasi pwede mong i-upgrade yung mga gamit over time. Like, for example, sa RAM, sa storage, pati yung video card, kung kailangan mo. So, pwede mo siyang i-upgrade. Pero kung gusto mo yung portability, go for laptop. Take note ha, hindi mo kailangan ng mamahaling gamit for now kapag nagsisimula ka lang. Like yung MacBook or yung sobrang mahal na laptop. Basta kaya niyang sabayan yung mga tools at saka yung mga applications na gagamitin mo, okay na yun. And later on, pwede kang mag-upgrade kapag may client ka na. Number 2, kailangan din natin ng headset with noise cancellation. Bakit important ba yung noise cancellation, guys? Kasi bilang isang virtual assistant, madalas ka makikipag-usap sa client mo. Like for example, sa Zoom or sa Google Meet. And of course, minsan, may tendency din na magkakaroon ka ng phone calls na task. Hindi mo maiiwasan yan. Kailangan malinaw yung boses mo at hindi maririnig yung mga ingay sa paligid mo like yung tahol ng aso, iyak ng baby mo, o kaya naman dumadaan na tricycle sa labas. So, ang key features dapat na hanapin mo is first, kailangan may noise cancellation siya. And ito kasi yung mag-filter ng background noise mo para yung boses mo lang yung naririnig. And of course, kailangan may clear audio quality para malinaw mong maririnig yung client mo o kaya naman kapag may phone calls ka, okay? And of course, comfortable design. Siyempre, susuotin mo yan like over 8 hours, 6 to 8 hours pataas kapag OT ka pa. Kailangan mo yung medyo komportable yung design niya. And number 4, kailangan USB yung connection niya. Mas stable kasi to kesa dun sa 3.5mm na jack. Especially kapag desktop yung gagamitin mo. Here are some of the affordable headset na pwede mong gamitin. No? First, yung A4Tech HS30 o kaya naman yung HS50. This headset is budget-friendly pero quality naman. And then, next yung Logitech. Doon ako nagsimula. Logitech H390. Medyo mas mahal lang siya ng konti pero yung noise cancellation niya is good. And next is yung Jabra or yung Plantronics. Kung meron ka namang kaunting pera,
kung may budget ka naman, go for this na. Right now, naka-Plantronics ako and so far, sobrang ganda ng Plantronics. Over 2 years ko na siyang ginagamit. So, kung tight yung budget mo, pwede ka muna magsimula sa earphones. But of course, kailangan mo mag-invest talaga sa headset. Kasi, remember, when you have a clear communication, professionalism na yon sa mga client. Ayaw nila ng maingay ang background. Kapag nakita nila, okay, ang ganda ng headset, so makikita nila, okay, she's good. Diba? Ganon. And then next, now, yung webcam. Of course, webcam. Kung gusto mo naman yung gamit mo sa laptop, that's okay. Ganun din ang gamit ko ngayon, no? As long as yung built-in camera sa laptop mo is malinaw. Check mo muna kung malinaw siya. Kasi may mga ibang laptops na pixelated yung camera, blurry, o kaya naman low yung quality ng camera nila. Then, kailangan mo talagang bumili ng webcam. And kung desktop naman yung gamit mo, of course, you need to buy the webcam. Bakit ba mahalaga ang webcam? So, para kasi ito for your online interviews. Siyempre, magsistart yan sa process na nag-a-apply ka for application. You never know kung kailan ka tatawagin. Kailangan, lagi kang handa. Kailangan, meron ka ng webcam. And then, for your client meetings, kapag nagka-client ka na, imposibleng hindi ka mag-meeting. There is a time na mag-meeting kayo ng client mo. And, para makapag-build ka ng trust and connection with your client. Lalo na kung meron kang face-to-face virtual calls o kaya meron kang task na medical live scribing. Kailangan mo talaga ng webcam. Nasa bahay ka lang naman, kahit nasa bahay ka, at least presentable ka. So, ano ba yung mga recommended specs and options? For me, go for the 1080p resolution. Huwag na yung yung 720p. Kung kaya naman ng budget mo, go for 1080p. Konti lang naman yung difference. Tapos, mas malinaw pa siya and mas professional tingnan. And then, yung frame rate, dapat at least 30 FPS yan. Para hindi siya laggy o kaya para hindi siya pixelated. And then, optional naman to yung may built-in mic, yung webcam mo. This is okay for backup. Pero, syempre, mas kailangan talaga na meron ka pa ring headset. Okay? Important pa rin yun. And then, ano yung mga recommended webcams? Meron tayong Logitech C270. Kung gusto mo talaga budget-friendly, okay, sige, okay na yun for casual use. Meron din tayong Logitech C920 or C922. This is popular sa mga VAs, streamers. Of course, 1080p din yung quality niya. Good siya. And then, pwede rin yung A4Tech PK910H. So, this is a very decent webcam with 1080p quality of specs for beginners. And pwede ka rin bumili ng generic HD webcams kung nagtitipid ka talaga. Marami yan sa Shopee and Lazada. So, syempre, chine-check mo muna yung yung reviews before you buy. You check the review. So, make sure na nakaayos yung lightings mo sa paligid mo. Kahit maganda yung camera mo, kung naman madilim ang paligid mo, so, effect din yan. So, kailangan, hindi lang yung webcam yung maganda mo, pati yung nakikita maayos. Like yung surroundings, ganyan, yung lightings, no? So, let's go to internet connection mo. That's very important. Isa to sa pinaka-critical as a VA. Kailangan sumasang-ayon ka sa internet requirements. Kasi kahit gaano ka competent yung mga gamit mo, kung yung internet connection mo ang bagal naman, so wala din. Kung choppy yung voice mo kapag may calls ka, so wala din. Hindi ka rin magiging efficient. Maapektuhan yung trabaho mo and yung impression ng client mo is bababa. So, dapat meron kang at least 10 Mbps download and upload. Lalo na kung meron kang mga basic skills. For example, you need to upload files, you're using Google Workspace, nag-research ka, ganon. Pero kung may Zoom calls ka, may screen sharing, o kaya maraming phone calls ang gagamitin mo, I recommend 25 Mbps. And the most important thing here is gumamit ka ng LAN cable instead of Wi-Fi. Kasi guys, mas stable yung LAN cable compared to makikiconnect ka lang sa Wi-Fi. Mas mabilis yung response time and yung internet connection hindi siya basta nadi-disconnect. So if marami kang mga video calls and yung mga real-time tools na ginagamit mo as a VA, so definitely kailangan nakakonect ang internet mo via LAN cable. So next naman, yung backup internet mo, no? This is important as well.
essential dahil alam niyo naman sa Pilipinas maraming power outage o kaya naman service interruption ng internet. Dapat meron kang backup na ready. Ano yung mga backup na yon? Pocket Wi-Fi, mobile hotspot like for example yung GOMO, Smart o kaya yung Globe o kaya naman yung second ISP kung kaya ng budget mo. Then of course, kailangan yung mga testing tools mo available then. You just need to go to speedtest.com. Lalo na kapag bago yung client mo, lagi kang mayroong client calls. Kapag nag-a-apply ka, marami kang interviews para nakikita nila yung professionalism mo. So lastly, yung setup mo. So, syempre, hindi lang naman puro gadgets yung kailangan mo. Kailangan mo rin ang maayos and organized na workspace area. Para na rin maging productive ka and at the same time, professionalism na kahit nasa bahay ka lang, professional ka. Of course, kailangan mo ng comfortable chair and desk. Well, hindi mo naman kailangan ng mamahalin na desk. Itong desk ko na to, nabili ko to for around mahigit 1,500 pataas lang. Hindi siya bababa sa 2,000 pesos via Shopee. Simula 2020, ito na yung gamit ko. Even before pa ako nag-virtual assistant, ito na yung ginagamit kong table. Napaka-tibay niya. So, hindi mo kailangan na mamahalin. Tignan mo lagi yung review sa Shopee o kaya naman sa Lazada. And yung chair mo, dapat kailangan may back support ka. Pero if nagsisimula ka pa lang, pwede ka naman kahit ordinary chair lang. And then, habang tumatagal ka na sa trabaho mo, you can upgrade for an office chair. Kasi remember guys, you'll be working for longer hours. The more na meron kang comfort, the more productive ka sa trabaho mo. And of course, you need to have good lighting. Lalo na kung kakailanganin mo lagi yung webcam mo with your client. Of course, sa interview, kailangan maayos, presentable yung lighting mo. And knowing the fact na magtatrabaho ka most of the time, night shift. Madilim kapag wala kang proper lighting. You can buy sa Shopee yung ring light o kaya pwede rin yung desk lamp. And then next, para sa akin, important yung extension cord. And then mga bonus tools na mga usually ginagamit ng isang client, Google Workspace, like yung Gmail, Docs, Spreadsheets, Zoom, or yung Google Meet para sa mga interviews mo, Canva, yung communication application mo, like yung WhatsApp, Viber, so Microsoft Teams. You need to treat your workspace as your mini office. The more organized and professional your area is, the more focused and productive you'll be. So, hindi mo kailangan mag-invest sa mamahaling gamit. Start with what you have, then upgrade over time. Sana nakatulong tong video sa inyo. And kung may question kayo or suggestion for future topics, comment mo lang yan below. And don't forget to like, subscribe, and click the bell button or bell icon below this video para updated ka sa susunod na mga videos ko. Alright? Kaya mo to. Let's grow together. And again, this is Paula, and see you in my next video. Bye!